Magandang araw mga bata, ating tatalakayin sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 6, Day 2, ang timeline sa pagbabago ng isang komunidad. Mas mauunawaan natin ang ating paksa kung tayo'y makikinig ng mabuti sa ating guro. Handa na ba kayo? Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Mga layunin, nakagagawa ng isang timeline ng mga simpleng pagbabago sa komunidad. Panimulang gawain. Ano ang mga pagbabagong naganap sa inyong komunidad? Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Nakagagawa ng isang timeline ng mga simpleng pagbabago sa komunidad. Gawaing pag-unawa ng mga susing salita. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Ang pamagat ng kwento, ang pagbabago ng aming komunidad. Ang aking komunidad ay matatagpuan sa isa bubulong bunduking lugar. Payak lang ang pamumuhay dito. Malawak ang lupang sakop nito. Bawat bundok ay may mga iba't ibang tanim na pinagkukunan ng aming pagkain. Ayon sa matatanda, kakaunti lamang ang mga tao sa aming komunidad noon. Ang mga daan ay kasya lang sa daanan ng mga tao. Sa makatuwid, hindi pa sementado ang mga daan. Ang aming mga bahay ay yari sa mga sanga ng punong kahoy at mga talahib na kung tawagin ay nipa. Kandila lamang ang gamit naming ilaw tuwing gabi. Nang lumaon ay gumamit na kami ng gasera. Sa pagluluto naman ng pagkain, ginagamit. Sa paglipas ng panahon, nagsimula nang magkaroon ng pagbabago ang aming komunidad. Dumami na ang taong naninirahan sa amin. Dumami na rin ang mga bahay at ang iba ay gawa na sa semento. Nagkaroon na ng kuryente at nagkailaw na ang maraming kabahayan. Pagbasa at paghunawas sa mahalagang salita. Batay sa kwento, narito ang mga tanong. Una, batay sa inyong binasa o napakinggang kwento, saan matatagpuan ang komunidad ng nagsasalaysay? Pangalawa, anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga naninirahan sa komunidad noon? Pangatlo, saan yari ang mga bahay ng mga naninirahan sa komunidad? Pang-apat, batay sa binanggit ng mga matatanda, anong mga kagamitan ang ginamit noon? Pang-lima, nagkaroon ba ng pagbabago o pag-unlad ang kanilang komunidad? Bakit? Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay isang grapikong paraan ng pagpapakita ng pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Ang pagkakahati-hati ng panahon sa timeline ay ayon sa itinakdang interval o agwat ng mga taon. Ginagamit ito upang lubos na maunawaan ang ugnayan ng magkakasunod na pangyayari sa kasaysayan ng ating komunidad. Narito ang isang halimbawa ng timeline. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan. Pangkati ng mga mag-aaral sa dalawang grupo at ibigay ang kwentong pinamagatang ang aking komunidad. Sa unang pangkat, mula sa binasang kwento, isulat ang mahahalagang pangyayari noon upang makumpleto ang chart. Pagkatapos ay ibabahagi ito sa klase. Ang ikalawang pangkat naman, mula sa binasang kwento,
Isulat ang mahalagang pangyayari ngayon upang makumpleto ang chart. Ibahagi rin ito sa klase. Para sa pagpapalalim ng kaalaman, talakayin at iwasto ang timeline na ginawa ng mga bata. Paglalapat at paglalahat. Ano ang timeline? Pangalawa, ano-ano ang makikita sa isang timeline? At pangatlo, mahalaga ba ang paggamit ng timeline? Bakit? Sa pagtataya ng natutuhan, A. Narito ang mga larawan ng iba't ibang uri ng transportasyon. Iayos ang mga ito ayon sa timeline ng pagbabago. Letter B. Narito naman ang mga larawan ng iba't ibang uri ng istruktura. Iayos ang mga ito ayon sa timeline ng pagbabago. Remediation. Sa gabay ng mga magulang o nakatatanda, kapanayamin ang kilalang matatanda sa inyong lugar. Maaaring ang inyong lolo at lola o mga iba pang kilala sa inyong barangay. Maaari din ang inyong mga magulang kung may nalalaman silang mahalagang pangyayari na naisalaysay sa kanila ng kanilang mga magulang. Narito ang ilan sa maaari mong maging tanong. Number 1, saan nagmula ang pangalan ng komunidad? Pangalawa, ano ang mga dating ngalan ng kalye sa komunidad? Pagkatapos ay gumawa ng isang timeline mula sa mga mahalagang pangyayari na inyong nakalap. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa Makabansa. Sana ay marami kayong natutunan at na-enjoy ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng pagiging mabuting Pilipino. Huwag kalimutang isabuhay ang mga natutunan, magpakita ng malasakit, respeto at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating komunidad. Ang pagiging makabansa ay hindi lang natututunan, ito ay sinasabuhay araw-araw.